Okay, good afternoon. So this will be my first demo para dun sa project ni Claude, which is the smoke sensor sprinkler system. Okay. So first off, i-describe lang natin, no? Bilangin natin kung how many parts meron yung device para lang safe, and then i-describe natin bawat isa. So right here, nilatag ko na sa harap lahat. So we have here yung pinaka major parts. So we have yung, syempre ito yung DC adapter, the 12 volt DC adapter para mag-operate dito sa device, pag-power nitong device. So this is the sensor. So let's take a closer look at the sensor no? So yung sensor natin is pre-made na to, module na siya. So hindi ako ang gumawa niyan, nabibili na lang yan ng buo na. So yan yung ginamit natin para mas madali na. Lagyan ko lang dito ng 9 volts na regulator. So by the way, I'm sorry about the noise, no? Kasi nasa labas tayo, kailangan natin mag-demo sa labas, hindi pwede sa loob dahil gagamit tayo ng tubig. So anyway, please bear with me na lang. So this part, yung nakita niyo yung yellow part, that is the regulator part, 9 volts. Kasi ang power nitong sensor natin is 9 volts. Okay. So baba natin yan. So next is, we have yung pinaka main unit. So this is the main unit. So basically ito yung parts niya. So meron siya ditong ports. So yung ports niya, teka, baba natin. This port, ito yung ito yung motor. This port controls the motor. Yung pump. And then this part controls the bell. And then this part controls, this is a sensor. So ito yung dito ikakabit itong sensor natin. So as you can see, meron din tayong DB9 port dito. So meron tayo later, pakita ko sa inyo, may kable tayo para dyan. So okay. Tapos at the side, so meron tayong LED sa gitna, which indicates kung naka switch on or switch off. May switch tayo para on and off. And meron tayong port para dun sa adapter natin. So basically yun lang yun eh. Meron tong cover sa ibabaw, pero ginagawa namin ngayon kasi nga by request ni Claude. So baka pareho masyado yung design. So ngayon meron tayong isang inaayos na ganito na lang, wala ng glass kasi yung original niya may glass. So ngayon wala na. So right around here nandito yung push button para dun sa arm and this arm. And then this side nandito yung LED. So yung corresponding ports, ito yung push button port, ito yung LED port. Okay. So let's go here. We have the pump control. So yung pump control, so nung una iniisip ko is i-splice ko yung wire ng pump, kaso nga lang ito yung wire ng pump eh. So iniisip ko splice ko to, pero parang mas maganda kung gumawa na lang tayo ng parang automatic na nagpro-provide ng power. So as you can see, mayroon tayong DB9 dito. So yung DB9 is yung pinaka-control nito. Tapos we have here a outlet, 2-prong outlet. So yung 2-prong outlet, dyan isasaksak yung pinaka-pump yung water pump. So yung 220 volts na yan, mag-provide siya ng 220 depende dun sa control nitong device na to. So next we have the bell. So yung bell ganun din, it works the same as pareho lang. So we have here yung port. So ito yung kumokontrol dun sa bell. And then yung bell, meron siyang plug. So kahit plugged in to, hindi yan tutunog unless trigger nitong main controller. So next is yung cables, no? So we have 1, 2, 3 cables. So mapapansin nyo, we use DB9, So, itong DB9 na to, hindi naman siya talaga yung standard na RS-232. Ginamit ko lang siya as connector.
para lang matibay yung connection niya dun sa sa device. Mas mahigpit. Kaya yun yung ginamit natin. So okay, so yun yung pinaka major parts nung device. So we also have the pump. Kalimutan ko pala. So we have the pump. Ito yung magpo-provide ng water going dito sa sprinkler natin. So as you can see, yung sprinkler natin, meron siyang butas sa taas. So dito yung mounting ng sensor natin, ng smoke sensor natin. So kung mapapansin nyo, detachable siya. Para just in case kung kunyari masyadong hassle i-demo nang nakakabit siya dito. So pwede rin naman natanggalin siya and then i-demo siya somewhere away. Mas madali yun pagka ganun. Kasi syempre mababasa itong area na to pagka nag-spray yan ng water, diba? So yun. So yun yung major parts. So itong setup natin na to, ito yung setup namin. Pero yun nga, as you can see, bigyan kita ng sample kung paano pwedeng i-mount. So ganito lang namin siya minount. Kumuha lang kami ng yan, yung sampayan ng damit. Tapos i-mount lang namin siya sa taas. So ginawa namin ganyan para madaling makahanap ng stand or madaling magpagawa ng stand kasi hindi na namin pwedeng i-ship yun, masyado nang malaki yun eh. So kaya ganyan yung ginawa natin. So doon sa demonstration kailangan din natin ng water, no? Syempre doon natin ilalagay yung yun yung gagamitin para mag-spray yung sprinkler, no? So ito, meron tayong mga balde rito para lang lalagyan na ng water. So i-demonstrate ko lang kung paano i-connect yung device together, no? So okay, so here. So meron tayong wire. Ito, kakabit natin siya. Itong tatlo, kakabit natin dun sa likod. You don't have to worry na baka ma-mix and match niyan dahil naman yan, pare-pareho lang naman yung wiring yan sa loob. So, kahit anong gamitin yung kable, pwede. So, teka lang, kunin ko lang yung stand. So, I don't know if you can see, no? I hope you can see. Stand ko lang. There. Kita ba? Okay. So, let's get this up. So, ito yung tatlong ports. Ito yung tatlong cables. So, ito yung port para sa motor, and then the other end, and this is the other end. Ito yung motor control. So dito yan. Okay, and then itong part na to ipaplug natin sa outlet. Okay, ba natin to. Next, ito, kakabit natin sa bell port. Okay, so ito yung connector, kakabit natin sa bell port. There. And then the other end, kakabit natin sa bell. Ito yung bell. So, ito yung bell port. Kabit natin siya dyan. And then the plug, kakabit natin sa outlet.
So the last one. So this is the last one. This is the sensor port. Okay. Ito yung other end. This is the sensor. So ito yung connector niya. There. And then ito, i-mount natin to sa taas. Pero before that, kabit muna natin yung power. Kaya paano naman? Pamount. Ito yung power adapter natin. Kabit natin. Ito. Okay. So, as you can see, no power. Pag inon natin, may power na. Nag-light siya. So, right now, working na to. Okay. So, ito yung connections. Ito yung pinaka-outlet. And then, ito yung bell. Plugged in na siya. Plugged in na pareho. Yung sa motor control, hindi pa. So, ito yung motor plug. So, plug in natin siya dun sa outlet port niya. There. Okay. So, yung sensor is mounted sa taas. Naka-screw na siya dyan para safe. So you will notice meron tayong opening dito para yung smoke, meron siyang area para makalabas. Para hindi siya mag-accumulate. Kasi pagka nag-accumulate siya dun sa harap ng sensor, lagi siya makaka-detect ng smoke. So hindi maganda yung condition na ganun. So we have here the motor. Plugged in na siya, no? So we have, dapat to may prime. So ibig sabihin ng prime, kailangan to malagay ng tubig. Kasi pag to pinatakbo ng as is, masisira ito dahil water pump to. So ilalagay natin to sa loob. Ayun, ilagay natin sa balde. Submersible naman siya eh. Okay. So meron tayo dito, dikit natin siya. Yan. So para magre-refill tayo habang nite-test tayo. Okay. So ay, pakitanggal na ulit kuya. Pakitanggal na ulit yung sensor. So yan yung pagtanggal ng sensor, no? Naka-mount lang siya. Doon. Ayan. Patanggal ng tornilyo. Patanggal ng tornilyo. Yung tornilyo. Maigpit ba? Hindi, wag na. Sige, maigpit pala. Okay, so ito yung sensor, no? So, kung powered siya, ba natin, ha? Kung powered siya, meron siya ditong test button, ano? Itong test button, para ma-simulate lang kung may nadidetect siyang smoke. So, kung mapapansin nyo, nagla-light yun, diba? So, we had to introduce a 15-second delay kasi kung mapapansin nyo, minsan may nadidetect siya na false trigger kasi katulad nito, outdoor tayo, diba? Sa pagka-outdoor kasi, may mga nagsisiga dyan or may mga smoke sources dyan na hindi natin alam. Siguro hindi na nadedetect ng nose natin kasi minute na lang siya. Pero ito kasi sobrang sensitive. So kung kunyari may nagyoyosi dyan sa tabi, pagka hindi natin binigyan ng delay, tas hindi natin inalaw na magkaroon siya ng parang separation ng false trigger. So hindi lagi siya magpo-provide ng ng signal every time na makaka-detect siya ng kahit konting smoke lang. So nilagyan natin siya ng 15-second delay para lang ma-determine kung talagang kung 15 seconds siya naka-expose sa smoke, ibig sabihin malaking chance meron talagang may talagang sunog. So ito yung sample niya, no. Ito yung test button niya. So pag press natin yan, ayun. So nag-light yung red. Yung red nakaka-detect siya ng smoke. Yun yung ibig sabihin ng red. Tapos meron tayong 15-second delay. So we have to wait for 15 seconds. And then dapat mag-trigger yung bell.
if nakasaksak na, nakasaksak naman siya na maayos. By default. There. After 15 seconds, nag-bell siya. Hindi siya nag-bell kanina kasi naka-disarm siya. So, I had to press the arm button para mag-arm yung device. Tapos, nung press natin siya, nakadetect siya ng red, ay nakadetect siya ng smoke sa test. Saka siya nag-trigger. Okay, so nag-bell siya for 15 seconds. Ayun, nag-sprinkle na siya after 20 seconds. So, yun, inire-refill na lang natin yung water para dire-diretso yung pasok ng tubig, pero nag-sprinkle siya ng dire-diretso. Then, makikita mo dito is nakaka-detect siya ng smoke, di ba? And then, pag binitawan ko, mawawala yung smoke detection, pero dire-diretso pa rin yung bell and yung sprinkler natin. So, ang way lang para ma-stop yan is to press the disarm button, diba? Yun yung nandun sa functional description. So, this here is the disarm button. PCB mounted lang to, pero magkakaroon tayo ng external button na nakalagay dun sa panel mismo. Ito. There. So, mounted lang sa PCB yun right now. So, i-press natin yung disarm. Yun. So, as you can see, tumigil yung bell and tumigil yung sprinkler natin. And then, pag press natin ulit yan to arm, naka-arm na yan, may LED indicator yan, don't worry, magkakaroon tayo dyan ng LED indicator. So, right now, naka-arm yan, and then, pero hindi siya nag-trigger. Kasi totally sinarado niya eh. Bali mangyari, kailangan makadetect siya ulit ng 15 seconds. Yun. So, nakadetect mo after 15 seconds yun. Nag-bell ulit siya. Pero yung sprinkler natin ay hindi gumagana. Then, we can cancel that anytime. Dun sa disarm button. So, yun. So, pagka nag-testing kayo pagka nag-test, so, you have to make sure na nakalubog sa water yung pump. At saka, yung height ng pagkakabitan ng sprinkler is not more than 5 feet. Kasi pagka masyadong mataas, baka hindi na siya mag-sprinkle, magkakaroon ka na lang ng parang mahinang tubig lang. So, hindi siya talagang malakas na buhos. So, ilimit nyo lang yung height nung demonstration nyo up to 5 feet. Mga 4 to 5 feet lang. So, that should be enough. So, what else? So, yun. I need to burn test this for another day. Ipapadala ko na kaagad once na matapos. Siguro by tomorrow. And then, i-finish ko muna. Tapusin muna namin yung cover nito. Actually, yun lang naman ng missing dyan. Yung cover na lang nito. So, yun. So, after that, so, ready na for shipping to. So, yung documentation, papadala ko na lang later after ko matapos. So, yun lang. So, thank you and have a great day.